Kaibigan, sa mga umeedad na at tumatanda, kahit ayaw natin aminin, bakit ba humihina na itong mga parts of the body natin? Tulad ng tuhod, humihina na. Pag mga age 50, 60, leeg, maaga pa, humihina na. Edad 40, edad 30s, kaka-cellphone. Likod, lower back, humihina na, madalas sumakit. O minsan yung paa baka mga edad 40, 50, sumasakit na. Yung kamay, yung iba 40, 50 years old, bago pa mag-senior, sumasakit na. Ito po yung mga sari-saring arthritis. Okay? Maraming dahilan. Pwedeng overuse, kakagamit, maling paggamit, o baka may injury. Okay? Pagdating ng may edad na talaga, pagdating ng 60 years old, karamihan, maraming sakit sa katawan, mga arthritis at joint pains. Pero ayon sa pag-aaral, kahit may edad na tayo in the future, pwedeng hindi ka mag-suffer sa joint pains at arthritis. Pwede maiwasan kung mag-iingat na tayo habang maaga pa. Dalawang klase ng arthritis. Yung unang arthritis, yung tinatawag na osteoarthritis. Osteoarthritis, ito yung wear and tear ng katawan, yung kakagamit, kakalakad ng malayo sa mga nagwo-work, manual work, 'di ba? Nangyayari sa tuhod natin, sa joints natin sa paa. Ito palagay natin, ito yung buto natin, may cartilage yan, may balot, parang sa bulalo, 'di ba? May balot na parang plastic. Tapos sa gitna niyan may tubig pa yan, synovial fluid, para hindi siya magdikit, para maganda yung galaw ng joints natin. Pag tumatanda, pag overuse, baka na sobrang buhat, na sobrang trabaho, na sobrang piga, ito yung cartilage, numinipis. Sa osteoarthritis, numinipis siya. So, lumalapit itong dalawang buto. At yung tubig sa gitna, synovial fluid, minsan, nadi-dehydrate, ayaw minom ng tubig, o hindi na healthy, dumidikit yan. Pag dumikit yung buto sa buto, tapos naglalakad ka, sobrang sakit yan. Mapapaiyak ka sa sakit. Kaya anong gagawin pag nagdikit na? Yung iba may ini-inject, yung iba inooperahan na, may mga knee replacement. Kaya bago tayo umabot dun sa pagkasira, meron tayong tips, 10 tips para makaiwas. Okay? Kung bata pa kayo, makinig na kayo dito para makaiwas pa. Another arthritis na common din ay yung rheumatoid arthritis. Sa rheumatoid arthritis, ito po, autoimmune disease. Ibig sabihin, yung katawan natin nagpo-produce ng mga chemical laban sa sarili nating katawan. Mga antibodies laban sa sarili nating katawan. Ito, mas bata, tinatamaan ng rheumatoid arthritis. Baka edad 30s, 40s na babae, may lagnat muna. Tsaka yung mga joints niya, namumula, mainit, namumula, may maga. So ito pinapatingin sa mga rheumatologists, may mga ibang gamot. Pero ending ay swollen joints pa rin. May mga joint na weak points natin, mahina, like tuhod. Ang tuhod kasi talagang natatagtag yan. Yung lower back, lagi tayo nakaupo, nakatayo. Yung leeg, pag tumatanda, talaga, humihina yung leeg. Yung shoulder, di ba? Yung paa, kakalakad, lalo na yung kamay. Diba? Kakapihit, kakaikot, kakalaba. Kamay talaga nai-injure sa atin. Kaya nga pag tumatanda, nasisira yung kamay, lalo na sa may edad. So ano tips natin? 10 to Actually, mga 10 to 11. Number 1, dapat talaga walang sigarilyo. Quit smoking. Kung naninigarilyo kayo, mas lalala yung arthritis, yung sakit, yung kirot, mas masisira yung mga joints. So, common sense yan. Number 2, kailangan magpapayat. Kailangan tama lang ang timbang. Nakita nyo, pag overweight ang isang tao, overweight ka 20 pounds, 10 pounds, makita mo yung tuhod niya, tabingi ang lakad. Diba? Paano ang bigat eh? Just imagine kung overweight ka ng 20 pounds, itong silya, baka 20 pounds din to. So, parang itong silya, nakadagan, nakabuhat sa likod mo, itong 20 pounds, kahit saan ka maglakad. Parang ganun. Pero hindi silya, dala mo yung taba at yung fats at yung mga tubig.
So, dala-dala mo yan. Hirap na hirap ang tuhod, masisira. Kung meron kang dagdag na 10 pounds na overweight, yung pressure sa tuhod, hindi lang daw 10 pounds eh. Kasi yung tuhod natin, very complex siya. Yung pressure sa tuhod, ang 10 pounds overweight, parang 4 times or 40 pounds ang bigat na binibigay sa tuhod. Ganun kagrabe. So, hirap siya talaga. So, lose weight talaga. Number 3, kailangan mag-exercise. Okay? Yung exercise, dapat po yung tamang exercise. Ano yung tama? Huwag sobra konti ang exercise. Huwag din sobra dami ang exercise. Gitna lang. Palagay natin sa walking, di ba? Walking, sabi na iba, 10,000 steps. Depende. Kung may edad na kayo, pag senior, kahit 4,000, 5,000 steps, pwede na. Kung bata pa, siguro 10,000 steps, kaya. Pero kung gusto mo ng 15,000, 20,000 steps, kaya ng iba. Pero pag hindi ka sanay, baka lalo masira din yung tuhod mo. Kakalakad. Yung iba na over-jogging, nagte-treadmill 8 oras sa isang araw, napudpud din yung tuhod. Diba? Sobra eh. Kahit anong bagay, sobra masama. Pag kulang sa exercise, wala ding galaw, hihina yung muscle, lalambot, masisira din yung tuhod. So, kailangan tama lang. Okay? Sakto lang. Kaya nga sabi ko, mga 4,000, 5,000 steps pag senior sa kabataan, minsan 7,000, minsan 10,000, may araw pahinga. Pag medyo masakit na katawan, tigil na. Kung may sumasakit na, ayusin mo na yung masakit. So, moving, walking, swimming, biking, konting weights lang. Sabi ko, yung weights, konti lang, lightweight lang. Kasi yung sobrang bigat ng mga dumbbell o barbell, baka ma-injure naman kayo eh, okay? Pero kung athlete kayo, walang problema. Pero sa ordinaryong tao, mas takot tayo ma-injury. Kasi oras na mag-slip disc yan, lumihis dito sa buto natin, o biglang nabali na, napilay na, hindi na siya normal. Oras na masira na, nabali na yung kamay, napilay na ankle sprain na, hindi na siya normal eh. Hindi na siya normal. So, mas mahina na siya. Okay? Tuloy-tuloy exercise, tutuloy stretching. Konting iwas, ito payo ko lang, pag tumatanda na, kahit 40s, 50s, iwas tayo sa medyo delikadong sports. Katulad ng, alam ko, mahilig lahat, basketball, badminton, football. Okay to kung bata ka. Pero kung 50s, 60s, pwede pero ingat. Kasi high impact siya eh, di ba? Badminton, maano sa tuhod, tatalon-talon, mabilis matwist, di ba? Tingnan niyo yung mga basketball player na sikat noon, lahat maraming knee problem. Di ba? Lagi sila maraming balot-balot. Kasi nga, atleta na yon. Paano kung di ka pa atleta? Ito yung mga contact sports eh. Basketball, di ba? Bungguan. Di ba? Football, bungguan. Lalo na kung boxing pa ang gusto mo. So, medyo ingat sa ganoon kung gusto natin mas safe. Number 4, syempre, bukod sa moving, dapat galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawas ang upo. Di ba? Pag nakaupo matagal, galaw-galawin yung paa. Isa pa, dapat kompleto equipment, may rubber shoes ka. Maganda yung rubber shoes mo dapat. Every year, pag pudpud na yung rubber shoes, papalitan. Para ang masisira, yung rubber shoes, hindi yung tuhod mo. Check ang paa, check ang tuhod. Sabi ko nga, konti-konti, dahan-dahan ng exercise. Number 5, iwas sa mga matatamis. Lahat ng matatamis. Iced tea, soft drinks, energy drinks, kahit yung mga sports drinks, kung di nyo naman kailangan. Kasi calories yan, tataba. Pag tumaba kayo, mas bibigat, masama sa tuhod, di ba? So, bawas sa matatamis. At number 5 din tip ko, uminom ng maraming tubig. 8 to 10 glasses of fluid or water. Kasi nga, ang joints natin, synovial fluid, may tubig yan eh. So, may special tubig yan na lubrication. Meron siyang parang oil, gas, langis para dumulas yung joints natin. Pag wala ka iniinom na tubig, walang langis yun. O, paano na yan? Diba? Minimum tubig. Kaya pag ang tubig nyo, 3 baso lang, ang dilaw-dilaw na ihi, hindi po pwede yun.
Number 6, pag tumatanda, healthy food pero konti. Mas matanda, mas konti na lang kakainin natin. Baka 1,500 calories na lang. Kasi nga, mabagal na metabolism eh. So, pag mabagal metabolism, mas bawasan yung pagkain, pero damihan yung protina. So, kung dati ang kain natin, 2 platong kanin, tapos 1 pirasong manok, konting gulay. Ngayon gawin natin, bawasan yung kanin. 1 cup rice o wala pang 1 cup. Yung protina, pwede pa rin 1 pirasong chicken o pwede gawin mo 2. Mas damihan mo yung protina, bawasan konti yung carbo, tsaka maraming gulay. Para at least protein kasi kailangan ng may edad for muscle. Kasi humihina ang muscle pag may edad. Number 7, matulog ng sapat. Okay? Kompleto ang tulog, mas hindi masakit ang arthritis. Number 8 tip, magugulat kayo, be happy lang. Bawas stress, be happy. Huwag ka lang magpapaka-stress, mas relax ka lang, mababawasan sakit ng katawan. Pag karamihan ng mga joint pain, ito sa leeg, ito sa likod, ito sa tuhod, stress po yan. Pag na-stress tayo, kita mo, pag may meeting kayo, like isang araw, may pinuntahan kami malayo, napa-speech tayo yun, sumakit likod ko. Kasi nga, siyempre, tense ka, iniintay mo, magsasalita ka na ba, ikaw na ba? So, pag tense ka, hindi mo namamalayan, nakatigas ka. Diba? Kaya tumitigas yan, titigas yung leg, titigas yung likod, titigas yung paa. Kung ano mahina sa'yo, titigas yung shoulder mo. Na-stress ka kasi. Meron kang work, meron kang gagawin. O minsan nakabiyahe, nagpipigil ng ihi. Na-stress din yun eh. Titigas din. So paglakad mo, oops, masakit na. Kasi na-stress mo sarili mo kung ano man yun. Okay? Sa trabaho man, sa problema sa pamilya, o kahit ano. Bakit biglang sumakit yung mga kasukasuan ko? Na-stress ka kasi. Yung stress, yung tension sa utak, napunta sa tension sa muscle, sumikip yung buto, yung mga joints, kaya sumakit. Okay? Number 9 tip, maganda magpamasahe. Okay? Lagi ako nagpapamassage once a week para ma-repair yung may sira. Kung masakit ang paa mo, sa massage, maayos. Or kundi self-massage. Meron yan mga knots eh. Knots, K-N-O-T-S. Yung mga buhol-buhol. Sa Tagalog, ano yan? Lamig. May mga lamig. Tunay ang lamig. May mga lamig. Ako, may lamig ako dito. Lagi ang bilog ko. Ako, naririnig nyo, tumutunog siya. Yan, oh. May bilog siya doon. Kasi dati ng bata ako, nakatabing ako. Yan. So, kanya-kanyang lugar. Ako, yung lamig ko dito, malaki. Yung iba, may lamig sa likod. Dito sa may baba. So, pag mayroong parang bulitas dyan, galaw-galawin mo. Okay? Muscle yun na dumikit. Kailangan niluluwag. Yun ang parts na mahina ka. So, pwede mag-invest sa nagmamassage o may kakilala kayo o kundi palitan na lang kayo ng massage. Pero moderate massage lang doon sa mga muscle. Dapat marunong kasi oras na, let's say masakit dito, oras na lumambot na yung muscle after 5-10 minutes, tama na. Pag na lumambot na, stretch mo na. Stretch mo na siya. Stretch mo na siya. Sa paa, ganun din. Sa likod, ganun din. Meron tayong mga videos dyan. And number 10, syempre dapat ligtas sa bahay. Safety tips, huwag madudulas, huwag babagsak, huwag mahihip fracture. Yan. Tapos gagamutin din yung mga chronic disease, yung mga high blood, diabetes. Kailangan makontrol din yan na sa tulong ng iyong doktor. Meron pang other treatment, yung mga pain reliever, hindi ko pinapayo. Diba, sabi ko nga sa inyo, hindi ako mahilig magreseta ng pain reliever unless kailangan. Mas gusto ko nga, masahe lang, hot pack lang, pwede na. Physical therapy. Yung mga gamot para sa rheumatoid arthritis, pain reliever, at yung mga surgery pa, yan, sa orthopedic surgeon, pag knee surgery, kung may injury, o sa rheumatologist, kung merong mga rheumatoid arthritis. Sa vitamins and minerals, isang multivitamin, pwede na, calcium, kailangan nyo calcium, kailangan nyo vitamin D, D as in dog sa buto, mga pagkain mataas sa vitamin D, mga itlog, gatas, araw, magpa-araw, calcium sa isda, sa gatas din yan, or mga
Yung mga vitamins and minerals, pwede rin. Fish oil, pwede rin. Omega-3 fatty acids, may tulong din. Yung iba nabibigyan ng glucosamine, chondroitin, may konting pag-aaral nasa sa inyo, paalam nyo muna doon sa doktor nyo. Kasi glucosamine, may glucose din to eh. So, yung mga may diabetes, dapat nakabantay din yung sugar. Meron pa ibang treatment, mga acupuncture, alternative therapy. Pwede nyo rin naman po itry. Pero basically, galaw-galaw, basta pag sumakit, kailangan moving. Walking, minimum. Pinakatip ko lang, hinay-hinay, galaw-galaw yung katawan. Mas gumagalaw, mas maganda, mas nagagamit natin. Use it or lose it eh. Pag di mo na ginagamit yung katawan mo, hindi ka na makakagalaw. Marami ako nakikita mga may edad sa mga barangay pag nag-iikot kami. Kahit masakit likod niya, masakit paa niya, nakita ko naglalakad. Lakas ng muscle. So, okay lang yun. Kahit masakit, okay lang. At least matigas yung muscle mo. Ibig sabihin, yung foundation ng katawan malakas. Diba? So, kahit may sakit, kaya pa yun. Mas ayaw ko yung malambot na yung katawan, mahina na, hindi na naglalakad, nakaupo na lang, nakahiga na lang. Yun, mabilis ma-injury. Baga sa foundation, mahina na kasi. So, okay lang maglakad-lakad. Kung may back pain kayo, pahinga lang one day. Pag okay na, lakad-lakad. Ang tao dapat naglalakad, gumagalaw. Parang sa Japan o sa Hong Kong, sa ibang bansa, di ba? Lakad sila ng lakad. Kaya sila mahaba buhay. Okay? Move para kailangan po natin. Sana po nakatulong to. At kung meron mga sintomas, syempre, pa-check up tayo sa